Hello guys, good morning. Wala naman yung pinuntahan ko guys. Ito guys, nakikita mo to. Ito. Yan oh. Yan. Yan. Pagong to guys. Pagong. Ayan oh. Ito yung ulo niya. Pero wala na siyang buntot guys. Kaya lang nagtuturo siya sa sapa daw. Ayan oh, papunta dyan oh. Yan oh. Papunta dyan sa baba na yan. Yan. Kaya lang guys, grabe ang damo, hindi ko siya pwedeng hanapin doon. Yan, tingnan mo yung ilalim niya. Yan guys, oh. Yan. Ano siya papunta sa ibaba. Pumunta ka daw doon eh. Malayo pa yun guys. Tinuturo niya, o sapa. Papunta doon, oh. Doon sa may bahay. Doon. Doon papunta. Kaya, hindi na muna natin yan guys. Kasi, walang malinaw na dyan basehan guys. Sige, dito na muna guys, no. Yan o, may kasalubong ako guys na galing din yan sa malayo guys. Yung mga bahay yan malalayo. Tapos naghahakot ng mga pananim guys. Yan. Yan. Ano, pahinga? Pahinga muna, pahinga. Nandiyan si Didet? Tawag ako ng tawag kay Lani. Yung tawag ako ng tawag kay Lani, wala dyan. Wala dyan. Marami na kayong natanim? Dami na po. Ay, mabuti naman. Ako kuan. Dami din ako tinanim na lang ka, nasa 100 peraso. Kaya lang huminto ako dahil nga umiinit. Kasi pag magtanim tagulan. Kasi pag binunot mo yan na uminit tapos tanim mo, mamamatay siya. Walang tagulan mo yan, oh. Pag umuulan ako nagbubunot. Ano yan? Buhangin. Buhangin. Yan ako doon sa harapan ng pinto. Oo. Kasi anay, ako nga papagawa ako ng puste na simento. Ay, puting lang. Oo. Hindi, magpapabuhos talaga ng maliit lang. Kasi kinakain ng kinakain ng anay yung aking mga haligi, yung kapilya. Pudpud na yun. Kaya lang nakatayo yung kapilya kasi maraming kawayan na parang binakod ko. Pwede naman yun. Kaya nga sabi ko. Kahit ano lang, yung puting lang, nakalutang simento. Pero napag-usapan naman namin ng taga-DNR na wala naman problema ng lagyan mo ng semento, yung baba. Kasi malakas ang hangin, depensa. Kaya nga. O, dito muna ako. Sige po. Okay, malayo pa pupuntahan ko. Mayroon kaming meeting kasi, may pipirmahan pa kami. Sa Yung isang mga kasabay nyo doon, binigyan namin ng pananim eh. Dadalhin sa Duli kasi. Oo. Kasi magsusurbe na yan dyan. Paano ba si Didit magpasama ba dyan sa lupa nyo? Sorbe? Kanino? Sa amin. Sa Magsaka. Sino magsusurbe? Kuan yun. May geodetic engineer kaming kinuha eh. Taga-DNR ba? Sa DNR. Nag-ano man yung DNR na pwede naman kaming kumuha ng ibang engineer na itanong nyo kay Didit. Sa kanila kung okay yung engineer na yun. Kasi maganda kasi sana genetic ng DNR. Man yun doon, kukuan man sa DNR yun. Nagsabi naman si kuan yung taga DNR na bahala kayo kumuha ng geodetic engineer nyo. Tapos ipapasok din sa DNR. Ayan lang, tanong nyo kay Didit. Oo, kasi magsusurvey na eh. Tanong nyo. Tatanong ko sa kanya kasi nagsabi siya sa akin eh na magpapasali siya dyan eh. Tanong nyo. Dito muna kami. Ako. Dito muna ako, Brad. Naman yun sa DNR, ipapasok yung mga papel. Ayan guys. Yung kapitbahay ko guys. Na ang dami silang mga tanim guys. Mga repolyo, mga upo, mga sitaw, mga talong, yan guys, bangin na oh. Yan, kasi hindi pa sementado yung daanan namin guys. Bangin yan guys, bangin. Ito yung dinadaanan ko. Ayun, bangin. So marami silang mga tanim guys. Sa UT, bibili ka dyan ng mga gulay, napakarami.
Tapos yung isang taniman naman sa katabi nila, ang mga tanim naman strawberry. Diyan naman ako bumili ng ng strawberry sa kanila, punla. Ngayon, yung mga strawberry ko na kung minsan ina-upload ko, yun ay doon ko galing, doon ko binili sa kanila. Kaya guys, sa sipag, tiyaga, ang sabi kasi nila, itong lupa dito sa bundok na to, yung acidic, yung hindi siya nabubuhayan ng mga halaman. Pero ang ginagawa kasi, ang nabubuhay lang daw dito, mga talahib. Noong araw, ang edad ko ay 30 pa lang. To dito, puro talahiban. Wala akong makita mga puno. Pero nung marami na kami dito nagtatanim, tinataniman namin ng mga puno guys, para hindi naman parang disyerto. Parang disyerto kasi ito dati dito eh. Taniman namin ng mga puno. Kaya ngayon, ganyan na yan oh. Mabababa pa lang guys, pero okay na siya. Kaysa noong una, puro mga talahib guys. Yung nabubuhay dito, mga kahoy din, kahoy gubat, mga nara, ganyan. Nara, mahugani, kung ano-ano ang itatanim na puno. Pero sa prutas naman ang itatanim, mga langka, ganyan. Langka, abukado, basta part ng mga maaasim na halaman, nabubuhay, gumaganda. Kaya ito, mga bagong tanim na mga mahogani, ayan oh. Kaya bago pa lang na mga tanim yan. Kasi yung lupa nag-i-erode. Ngayon, tinaniman niya yun ng mahogani, kahit sabi bawal yung mahogani itanim. Kasi yan, lumalaki ang puno niyan. Hindi basta itutumba ng tubig yung puno niyan. Kaya tinaniman ng mahogani. Okay lang yan, kasi pagdepensa naman yun sa sa ulan, sa malakas na ragasa ng tubig. Kaya guys, yan ang, kita mo yung bato na yan guys. Iba-ibang kulay yan guys, green, blue, yellow, yan. Kaya lang haluan na ng lapok guys. Kaya pero ang sabi ng iba, may laman daw yan ng mga diamante guys. Pero yan, biyak-biyak na wala ng laman yan. Kaya guys, balik tayo sa mga tanim. Yun yung mga acidic. Kaya nga guys, naghahanap ako ng mga pananim na pwedeng lumaking puno, na pwedeng may pakinabang ka prutas, ganyan. Pero nagtanim ako guys ng ng agarwood guys, 10 yung agarwood ko. Inumpisahan ko lang guys yan, inano ko lang. Tiningnan ko kung okay, kung gaganda siya. Gumanda na siya guys, 10 agarwood. Kaya ang bili ko doon, 175 ang isa. Pero guys, pagka nakita ko naman na madali lumaki siya, bibili uli ako guys. Kahit mga 20 naman kapuno guys, para itatanim ko dyan sa lupa ko. Kasi puno na rin ng prutas yung lupa ko eh. Kaya lang ang gusto ko, ilalagay ko siya sa mga boundary guys. Para hindi siya basta puputulin nila, kasi alam nilang boundary. O walang mamumutol. O sige guys, hanggang dyan na lamang guys. Magtanim tayo ng mga puno na ikagaganda ng ating kalikasan guys. At dapat yung ating kalikasan